Tanda ito na tayo ay nasa huling panahon na. Hindi rin naman ito inilihim ng Panginoong Hesus kahit ng Biblia na tayo ay hindi dadanas ng ganito. Pero ito yung mga sign na tayo po ay nasa huling panahon na at malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Ito po yung sinabi ni Hesus na tanda. Maraming magpapanggap siya ang Kristo. Sila yung magsasabi na sila ang Kristo at sa kanila magkakaroon ng kaligtasan. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 3, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po mga palatandaan ng muli niyong pagpaparito at ng katapusan ng mundo. Ang sabi po ng verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihing sila ang Kristo at maraming maliligaw. Mangyayari po talaga ito mga kapatid, na maraming aako na sila ang Kristo at ang mahirap pa nito, marami po silang madadaya. Marami po silang madideceive. Sila po yung may mga talukbong din. Kaya po sa panahong ito, kapag nakakarinig na po kayo mga kapatid na maraming nagpapanggap at maraming umaako na sila si Kristo, na sila ang tagapagligtas, nasa huling panahon na po tayo. At hindi po nalilingid sa atin sa social media, sa mga balita, kahit sa loob na lang po ng bansang Pilipinas ay meron ng umaako na sila o siya ang Kristo. At ito ay tanda na nasa huling panahon na po tayo. At marami ring nadadaya ang mga taong ito. Pangalawa mga kapatid ay yung digmaan sa bansa at sa bansa. Marami po mga kapatid na maglalaban-laban. Marami po mga kapatid ang sasakop at mananakop. Sabi ng Biblia mga kapatid, hindi rin niya tinago ito. At nakikita po natin, naririnig natin sa panahon natin ito. Hindi po ito yung katapusan. Ito'y pasimula pa lang at kailangan pong mangyari ito sapagkat ito'y tanda. Ang sabi po ng Matthew chapter 24 verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan nyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot, kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Isa rin po sa senyales mga kapatid, pagkatapos po ng gera ay yung matinding taggutom. Kakulangan ng supply sa pagkain. Bawat bansa po mga kapatid, magkakaroon ng mga matitinding kahirapan. Hindi po lingid sa atin mga kapatid na tumataas ang mga presyo, tumataas ang mga bilihin po natin at maraming nagugutom sapagkat hindi afford yung mga bilihin. Ngayon mga kapatid, tanda po yan na tayo nasa huling panahon. Tanda rin po mga kapatid yung mga nararanasan nating sakuna tulad ng mga lindol. Sapagkat ito po ay simula pa lang ng mga paghihirap sa huling panahon. Matthew chapter 24 verse 7 hanggang 8, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sa huling panahon din, kamumuhian ang lahat ng naglilingkod sa Diyos. Itatakwil, parurusahan, ipapersecute, papahirapan ang mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang yon mga kapatid, papatayin din sa huling panahon. At nagaganap na po yan mga kapatid na maraming nagpapahirap sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pinapahirapan ng mga lingkod ng Panginoon. At hindi lang po yon, pinapatay din po. Kasi yan po ang mangyayari sa huling panahon at tayo na andito na sa panahon na yun. Yan po ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 9. Sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Dadakpin kayo o upang parusahan at patayin. Sa huling panahon din, maraming tatalikod sa kanilang mga pananampalataya. Aabandonahin ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Tatalikuran ang paglilingkod sa Diyos. Ganon din, kapopootan at papahuli nila ang kapwa nila mga mananampalataya. At nagaganap na po yan mga kapatid, betrayal. Maraming magbabackslide, marami po ang gagawa ng hindi maganda sa kapwa nila mananampalataya. Tanda po yan na tayo nasa huling panahon na. Matthew chapter 24 verse 10, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapupootan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Ganon din sa panahong ito, maraming lilitaw ng mga huwad na propeta, huwad na mga ngaral at huwad na lingkod ng Diyos. Mga false prophet, mga false teacher, false preacher po mga kapatid, at marami po ang maliligaw sa mga tupa. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 11, lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Titindi po ang kasamaan sa mundo. Lalaganap po ang paggawa ng mali at sa mga maling iyon, yun ang magiging dahilan kung bakit marami po ang manlalamig ng mga mananampalataya. Yan po ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig
ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Talaga pong nangyayari yan mga kapatid, na kahit mananampalataya na, pag nakita nilang gumawa yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos, maiinggit sila at gusto nilang gawin din yon. At parang nasasakal sila sa paggawa ng mabuti. Kaya po mga kapatid, huwag tayong manghihinawang gumawa ng mabuti. Kasi ang sabi ng huling panahon, magaganap po ang tindi ng kasamaan sa mundo at maraming manlalamig sa pananampalataya. Sana isa ka mga kapatid sa mga mananampalatayang hindi mahuhulog po at mawawala ang kanilang unang pag-ibig sa Diyos at hindi manlalamig ang kanilang paglilingkod sa Diyos kahit maraming nakikitang mali sa mundong ito. At ang huli na makikita nating senyales mga kapatid, lalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo. Nakikita po natin yan mga kapatid kahit sa mga social media platforms. Meron na po at marami na pong nangangaral ng salita ng Diyos. Mga street evangelist, mga misyonaryo, mga pastor na naglilingkod sa Diyos at sa tao sa mga kabundukan, sa mga bukid na hindi pa naabot ng salita ng Diyos. Ito ay senyalis na tayo ay nasa huling panahon at malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Lalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo. Great evangelism. Magaganap po ito pag naganap na po ang Ebanghelyo ni Kristo saan mang lupalop ng mundo. Ito na po yung katapusan at darating na ang Panginoong Hesus. Matthew chapter 24 verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Upang tayo po ay makapanunggumpay sa mga temptasyon at sa grabing nangyayari po sa panahon natin sa huling panahon, tayo po ay manatiling tapat sa paglilingkod natin sa Diyos. Tayo po ay manatiling malinis sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na mag-alab sa pakikiniig at pakikiisa po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ganon din po mga kapatid, ang paglalim ng ating pananampalataya at pagkaunawa sa pag-ibig ng Panginoon. At lalo nating makilala ang Panginoong Hesus habang tayo po ay nabubuhay. Nang sa ganon tayo makapanagumpay po sa mga nangyayari sa paligid po natin, sapagkat tayo nasa huling panahon na. Tayo po ay maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Yun po ang aral mga kapatid sa huling panahon. Ano nga ba ang rapture? At ano ang mangyayari pag naganap ito? Handa ka na ba kapatid sa rapture na mangyayari? Madalas naririnig niyo po ito sa pangangaral ng mga pastor, ng mga missionary, ng mga evangelist, ng mga preacher na mayroong rapture na mangyayari. At bago po tayo maghanda mga kapatid sa rapture, alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng rapture. Ang rapture po mga kapatid sa Greek word is harpazo. Sa English po, caught up or taken away. At sa Tagalog po ang ibig sabihin ng taken away or caught up, pagdagit o pagkuha. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sa gayoy, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ayon po sa bersikulo, ang mga namatay sa paglilingkod kay Kristo or nandoon po sa lupa na nakalibing, kukunin po at pupunta po sa alapaap. Pagkatapos po nun, ang mga natitira pang buhay na nanampalataya sa Panginoong Hesus ay dadagitin, kukuhanin, aagawin ang sabi ng bersikulo. Sa Tagalog po doon natin nakita yung pagdagit, pag-agaw, pagkuha. At sa English version po, dito po natin makikita yung salitang rapture po mismo. Yung salitang caught away or taken away. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17 ng Amplified version, for the Lord Himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, with the blast of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain on the earth will simultaneously be caught up or raptured together with them, the resurrected ones, in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Kaya yun po yung rapture na nakalagay sa Bible. Ito po ay magaganap. Sa ayaw at sa gusto po natin mga kapatid, ito ay magaganap. Hindi man maniwala ang iba, ito po ay totoong mangyayari at magaganap sa sangkatauhan na ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon. Kapag sinabi ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon, yung unang pagpaparito ng Panginoong Hesus pag siya po ay ipinanganak sa pamamagitan po ng Birheng Maria. At sa pangalawang pagkakataon po, dito po magaganap
yung rapture. At ang rapture po na mangyayari ay magaganap sa huling panahon. Hindi po nagsabi ang Biblia o ang Panginoong Hesus mismo ng eksaktong oras, panahon, taon at pagkakataon. Pero ito po ay magaganap sa huling panahon. Ang huling panahon po na yon, panahon po natin. Marami na po ang nagsabi na darating ang Panginoon. Panahon pa lang po ng mga unang mananampalataya. Pero hindi pa rin dumadating ang Panginoong Hesus. Lagi po natin tatandaan na raw sa Diyos ay 1,000 taon sa atin. Kung napakahabang taon na po para sa atin at napakahabang panahon na, sa Diyos po, maiksi pa lang po yan mga kapatid. Totoo pong magaganap ang rapture. Maniwala man tayo o hindi, magaganap po ito. Sapagkat ang unang pagpaparito ng Panginoong Hesus nung siya'y nagkatawang tao, ipinangako at pinapisay po iyan ng mahabang panahon. At nangyari po 2,000 years ago. At sa pagdating ng Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon na tinatawag na rapture, asahan po nating mangyayari ito. Sinabi ng Biblia na katulad sa panahon ni Noe, mangyayari po ang rapture. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 38 hanggang 40, sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ay gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Kaya may 2 taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Alam na alam po natin nangyari sa panahon ni Noe. Napakaraming warning na po mga kapatid ng pinasabi ng Panginoon, pero sinantabi at sinawa ng bahala po ng mga tao ito. Dumating ang baha, natira lang po ang pamilya ni Noe na naligtas doon sa judgment ng Panginoon. Ganun din po ang mangyayari mga kapatid sa rapture. Marami po ang mga nangangaral ng kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus, at ito'y pinagwawalang bahala ng maraming tao. Pero tiyak na mangyayari po ang rapture sa panahon na hindi natin inaasahan, tulad na nangyari sa panahon ni Noe. At ito po yung mangyayari sa rapture. Ang sabi ng Luke chapter 17 verse 34 hanggang 35, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may 2 natutulog na magkatabi, maaaring kunin ng isa at iiwan ng isa. Dito po sa verse 34 ng Luke na binasa natin, pwedeng natutulog, dumating po ang Panginoon at mag-rapture. Ang katotohanan po dito, merong matitira at merong kukunin. Sabi rin po ng verse 35, sa 2 babaeng magkasamang nagigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Sa verse 35, sinabi naman po dito na pwede ring dumating ang Panginoong Hesus or maganap ang rapture sa panahon na nagtatrabaho tayo. Merong kukunin na isa at merong maiiwan na isa. Yun ang katotohanan na magaganap po mga kapatid. Marahil marami po tayong tanong about sa rapture. Yung mga pinag-aralan po natin mga kapatid ay maging linaw po sa atin. Darating ang Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon na hindi natin inaasahan. May mga sign po na sinabi ang Panginoon in the last days. Sa panahon po natin ngayon, pwede nang dumating ang Panginoong Hesus. Kaya po tayo maging handa. Sapagkat meron pong makukuha, merong maiiwan. At tayo po nawa ay makuha. Huwag tayong papayag na yung mga mahal natin sa buhay at yung mga kakilala natin, kaibigan natin ay hindi alam na ang Panginoong Hesus ay darating sa pangalawang pagkakataon. Kailangan po nilang maligtas din mga kapatid. Kaya po patuloy po tayong mangaral ng salita ng Diyos, sapagkat sa isang kisap mata darating ang Panginoon, in a twinkling of an eye. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52. Ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Tayong mga buhay, bibigyan din ng bagong katawan. Kaya po maraming naglilingkod sa Diyos na kahit mamatay, okay lang, kasi yung pag-asang nagmumula sa Panginoong Hesus. Pag tayo ay hindi naabutan ng kamatayan at dumating ang Panginoon, makikita ng marami na ihahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili at nasa likod ang kanyang mga banal at kanyang mga pinili. Kaya wag na wag tayong titigil na gumawa ng matuwid sa harapan ng Panginoon, mamuhay ng may kabanalan, sapagkat kapag dumating ang Diyos, ang Panginoong Hesus, sa ikalawang pagkakataon, nakikita ng marami na ang lahat ng pagpapagal ng mga banal ay mapapalitan ng kaligayahang nagmumula sa Panginoong Hesus, sapagkat darating siya para sa kanyang mga pinili o naglilingkod sa kanya at matuwid na namumuhay sa harapan ng Panginoon. Tatanungin kita uli kapatid, handa ka na ba sa rapture?
Katakot-takot po ang mararanasan ng mga taong maiiwan po sa rapture. Alam natin na ang rapture merong makukuha at merong maiiwan. Ang makukuha po yung sumampalataya sa Panginoong Hesus, at yung maiiwan yung hindi tumalikod at hindi nagsisi sa kanilang mga ginawang kasalanan. Takot-takot po ang mararanasan ng mga taong ito, sapagkat mararanasan nila yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos. Mararanasan nila, makakasama nila dito yung Antikristo at yung mga paghihirap na mangyayari kapag naganap na ang rapture. At sa mga hindi pa nakakaalam kung anong rapture, naglabas po ako ng vlog or ng video patungkol po kung ano ang ibig sabihin ng rapture at kung ano ang mangyayari sa rapture. Panoorin nyo po at silipin kung ano po ang katotohanan patungkol po sa rapture. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Pwedeng natutulog dumating ang Panginoon, at pwedeng pag hindi ka nakatanggap sa Panginoong Hesus, hindi ka nagsisi sa mga nagawa mong kasalanan, baka makita mo na lang yung mahal mo sa buhay na nag-church, nakikinig ng salita ng Diyos, lumalakad sa katwiran, ay wala na sapagkat naganap na yung rapture at ikaw naiwang ka. Yun po ang katotohanan na kahit tulog po tayo, pwedeng dumating ang Panginoong Hesus at kunin niya yung mga mananampalataya niya. Pero sa mga maiiwan mga kapatid, magugulat na lang po ang mundo na mawawala po yung mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Lucas chapter 17 verse 35, sa dalawang babae magkasamang nagigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Pwedeng dumating ang Panginoong Hesus while working. Kanina po while sleeping, pwedeng dumating ang Panginoon. Dito naman while working. Pwedeng yung kasamahan mo sa trabaho ay kunin ng Panginoon. Kasi ikaw hindi ka kumilala sa Diyos, hindi ka lumalakad sa katwiran, at baka pinagtatawanan mo pa yung kapatid mo na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Pero darating yung time, pag nag-rapture, baka bigla kang maiwan dahil hindi ka sumampalataya sa Diyos at hindi ka lumakad sa kalooban ng Diyos. Yun ang nakakatakot na mangyayari mga kapatid sa tao, sa rapture na magaganap pag naiwang ka, sapagkat mararanasan mo yung suffering, yung tribulation, yung puot ng Panginoon. Kaya kahit sa mga nagtatrabaho, ipinapangaral ang salita ng Panginoon. Maraming nangangaral po ng mga ebanghilista. Kahit po hindi kayo pastor o hindi po kayo misyonary, kung kayo po ay nakakilala at nakatanggap sa Panginoong Hesus at nakikinig ng salita ng Diyos, pwede nyo pong ipangaral kahit sa mga trabaho po ninyo at sa mga lugar na madalas po kayo na hindi pa nila nalalaman yung katotohanan patungkol po sa rapture at patungkol po sa pagdating ng Panginoong Hesus. Dahil napakatindi po ng mararanasan ng mga taong maiiwan sa rapture. Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa mga panahong iyon makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. Hindi pa nangyari sa mga unang panahon at hindi na mangyayari sa mga susunod pa pag naganap po yung paghihirap na ito sa mundo. Katapos ng rapture at ang mga naiwan sa pagdagit ng Panginoon, mararanasan po yung tindi ng paghihirap. Sabi dun sa ating binasa, hindi pa po nararanasan mula ng likhain ang mundo hanggang ngayon, at wala na daw pong mangyayari pang ganon pagkatapos ng dilubyong ito. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw. Hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Makikita ang tanda ng pagbabalik ko at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. Ang sabi po sa binasa natin, yung araw hindi magliliwanag. Walang kaliwanagan kahit daytime na. Ibig sabihin kahit araw po hahanapin natin yung liwanag. Ganon din sa buwan. Ito yung nagsisilbing liwanag pagkagabi. Wala rin pong makikita mga kapatid sapagkat napakadilim po ng magaganap pagkatapos po ng rapture. Ang mga bituin ay mahuhulog po mula sa langit. At sabi doon, ng mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas.
Delubyo po ang mangyayari mga kapatid, na kahit yung nasa kalawakan, nasa second heaven na napakalawak, ay makikita na ito'y maguhulugan yung mga bituin at mayayanig. Kapag kalindol mga kapatid, alam natin nakakatakot po dito sa lupa. Pero sa pagkakataong ito, yung kalawakan po, mayayanig, makikita po. Kaya po humanap na ang lahat ng hahanap ng masisilungan. Kaya nga po sinabi ng Biblia, Bundok, daganan mo ako sapagkat di ko makakayanan yung paghihirap na ito. tatakas yung kamatayan. Gusto mong mamatay pero hindi ka mamamatay. Bakit? Naiwang ka doon sa rapture. Kasi hindi ka tumalikod sa kasalanan mo. Kaya mararanasan mo yung dilubyo, yung matinding paghihirap. Papakawalan na ng Panginoon yung kanyang puot. Mararanasan ng mga taong maiiwan sa rapture. Matthew chapter 24 verse 30, makikita ang tanda ng pagbabalik ko at maghihinigpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. Kaya lahat po ng maiiwan, matindi po yung pagnanasang makawala sa paghihirap na yun. Sa pagkachupot ng Diyos talagang mararanasan ng tao. Kasi makikita nila doon po sa himpapawid na nagbabagsakan yung mga bituin sa kalawakan, mawawala po doon sa mga lugar nila. Kahit yung buwan, araw ay mawawalan ng liwanag. Yayanigin ng Panginoon. Iilan lang po yan mga kapatid sa tribulation at paghihirap na mararanasan ng mga tao kapag naiwan sila sa rapture. Kasi kahit hindi pa napupunta sa impyerno yung mga taong makasalanan, sa rapture pagkatapos po at naiwan sila, mararanasan na nila yung puot ng Diyos. Hindi pa po sila nakakarating sa impyerno. At mas matindi pa po yung mararanasan nun. Sa bawat nakikinig po ng pangangaral na ito, I hope po na kumilos ang Diyos sa puso nyo, na talikuran na natin yung mga nagagawa nating kasalanan. Manumbalik po tayo sa kalooban ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na hindi natin maranasan yung mga paghihirap po na iyon. Gusto ng Diyos na tayo ay makapiling niya doon po sa buhay na walang hanggan. Huwag na huwag po tayo panghinaan ng loob sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti sapagkat malapit na pong dumating ang Panginoong Hesus. Kilala mo ba ang Antikristo? Sino nga ba ang Antikristo at sino ang halimaw na sinasabi ng Biblia? Ang Antikristo ay against sa Panginoon. The word anti is against, kontra sa Panginoong Hesus. Siya po ay may pagkademonyo. Kampon po siya ni Satanas at lalabas at magpapakilala ang Antikristo bilang siya ang Kristo. Marami siyang malilinlang at marami po siyang mapapahamak na tao. Magpapanggap siya na siya ang tagapagligtas, marami siya ipapakitang kababalaghan, himala, kung bakit marami rin siyang madadaya at maraming mapapahamak na tao pag siya po ay nagpakilala at siya'y lumitaw na dito sa mundo. Dadayain ng Antikristo ang mga mananampalataya. Ganoon din ang bansang Israel. Marami siya ipapakita na kababalaghan upang maraming madaya na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kung mahilig po kayo mag-aaral patungkol kung sino ang Antikristo na lalabas sa huling panahon o magpapakilala na siya po ay against sa Panginoong Hesus, marami po kayong mapapakinggan at mababasa, maririnig po sa social media na sinasabi ng maraming tao na ang bansang Amerika, mga president po dito, sila ay tinatawag na Antikristo o sila ay kinikilalang Antikristo dahil sila ay very powerful nation. May impluwensya din po ang bansang USA. Ganun din po mga kapatid, inahalin tulad ang USA sa panahon ng Babylonia. Kasi nagkaroon ng vision na Antikristo o lilitaw ay ang bansang Babylonia. Yun ang maghahari. So sa panahon po natin, ang makapangyarihang bansa ay USA or yung Amerika. Yun po ay speculation lamang. Ganun din sinasabi ng maraming tao, ang mga Pope ay Antichrist. Kasi nagkaroon po mga kapatid ng pag-aaral patungkol sa mga Pope na ang 666 o ang tatak ng halimaw ay nakakabit po sa pangalan ng Pope o dun po sa mga root ng Pope. Ganon din po mga kapatid, speculation din ng maraming tao sa panahon ng Emperor Nero na nakakabit po ang 666 o ang tatak pa rin ng halimaw sa mga emperador po sa panahon ni Nero. Ganon din po mga kapatid si Adolf Hitler. Maraming nagsasabi na siya ang Antikristo sa panahon nila. Sa aking pananaw, tingnan natin mga kapatid kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung sino ang Antikristo at ano ang gawin niya at kung ano ang karakter ng Antikristo. Meron sinasabi ang Biblia na 7 years of tribulation at yung 3.5 years na magaganap ay magpapakilala ang Antikristo na siya po ay magbibigay ng kapayapaan. Siya po ay magpapakilala na siya ay mabuti at hindi pa siya magpapakilala dito na siya po ay Yusuail. Dito po magpapakilala siya at magpapanggap siya na siya ay magbibigay ng kapayapaan. Kasi nakita sa vision ni Daniel, merong isang hari o merong isang bansa na mag-rule po sa buong mundo.
at yun yung Antikristo. Daniel chapter 9 verse 27, ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. At tatagal po ito mga kapatid ng 7 years. At yung 7 years ay nahahati sa dalawa. 3.5 years ng kapayapaan at 3.5 years na magpapakilala ang Antikristo, ang suwail o ang lalapastangan sa pangalan ng Diyos. 2 Thessalonians 2 verse 9 hanggang 10. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakakalinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Gaya na sinabi ko kanina mga kapatid, magpapakilala ang Antikristo na hindi siya yung suwail. Magpapakilala muna siya na siya ay magbibigay ng kapayapaan. 3.5 years po yon mga kapatid. At magpapakilala siya at magpapakita siya na nakalagay sa Revelation chapter 6 verse 2. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikidigma. Pinakita kay Juan ang pagpaparito ng Antikristo sa huling panahon na siya ay nakasakay sa puting kabayo. Ang puting kabayo ay nagre-represent o nagpapakita ng kapayapaan. Simbolo po ito ng peace. Gagayahin niya si Kristo kaya marami siyang madadaya. At ang Antikristo na magpapakilala itong hindi manggagaling sa lipi ng Israel. Ito po ay hintil. Revelation chapter 13 verse 1, pagkatapos may nakita akong halimaw na umahon sa dagat, 7 ang ulo nito at 10 sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang dagat po sa nabasa natin ay nagre-represent sa gentle nation. Ang 10 sungay ay nagre-represent sa 10 nasyon o 10 bansa. At ang sungay po ay nagre-represent sa power o kapangyarihan na mag-rule po sa buong mundo. Pagkatapos po ng 3.5 years na pagpapakilala at pagpapanggap na siya ay nagbibigay ng kapayapaan, marami siyang madadaya, lalabas na po ang tunay na kulay ng Antikristo o ng halimaw. Siya po ay magpapakilala na lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Lalabas na po at uupo na po ang Antikristo dito at ipapakilala na niya ang sarili niya. Revelation chapter 13 verse 5, hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. Hindi lang basta lalapastangan sa pangalan ng Diyos, kundi lalaban sa Diyos, lalabanan at lalapastanganin ang trono ng Diyos, kakalabanin ng Panginoon. Ito ang gagawin ng Antikristo sa loob ng 42 buwan. At ang katapos ng 42 buwan ay 3.5 years. Revelation chapter 13 verse 6, nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakatira sa langit. Ito din ang gagawin ng Antikristo. Pupuksain niya ang mga mananampalataya at maghahari siya sa lahat ng tao, lahi, wika at bansa. Revelation chapter 13 verse 7, hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal. Binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin din ng Antikristo ng mga tao. Maraming tao ang sasamba sa Antikristo at ang mga taong ito ay hindi binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi rin nakalista ang mga taong sasamba sa Antikristo sa aklat ng buhay. At ang may hawak ng aklat ng buhay walang iba kundi ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Verse 8, sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo ng mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan bago pa man likhain ng mundo. Ang mga pangalan nila ay hindi nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Ito ang gagampanan ng Antikristo at ito ang Antikristo o yung halimaw na sinasabi ng Biblia. Magpapakilala po siya mga kapatid. Saka natin malalaman kung sino ang Antikristo. At bago dumating po yun,
magra-rapture po muna. Darating ang Panginoong Hesus. Kukunin niya ang mga mananampalataya niya. Kung ang Antikristo ay buhay na sa pagkakataong ito, buhay na sa panahon natin at malapit na siyang magpakilala, malapit nang dumating ang Panginoon. Tanda po iyan na si Kristo ay darating na. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumadating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. So yun lang po yung masasabi ko mga kapatid patungkol po sa Antikristo at kung sino ang Antikristo. Kaya po bilang isang Kristiyano, dapat malaman natin na mayroong Antikristo at sa huling panahon ito ang gagawin niya. Magpapakilala siya, lalapastanganin niya ang Diyos, lalabanan niya ang sangkalangit at didigmain niya ang Diyos. Pero hindi po siya mananalo sapagkat makapangyarihan ng Panginoon at meron lang siyang gagawin mga kapatid. Tanda po yan na malapit na dumating ang Panginoon kapag nagpapakilala na o unti-unti na pong nagpapakilala ang Antikristo. Huwag po kayo matatakot mga kapatid sa pagdating ng Antikristo sapagkat darating muna ang Panginoong Hesus gaya ng pinangako niya. Hindi niya hayaang maranasan ng mga mananampalataya o ng mga naglilingkod sa Diyos ang gagawin ng Antikristo at ang puot ng Diyos na ibubuhos po niya sa mundo kasama ng mga lumalapastangan sa Panginoon. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos, panghawakan natin ang kanyang mga pangako at lumakad tayo sa katwiran ng Panginoon. Tatak, marka, o numero ng demonyo na 666. Ano ang ibig sabihin nito at ano ang mangyayari pag natatakan ka nito? Ang numerong 6 na tatlong magkakasama ay numero ng demonyo o tatak ng Antikristo. Ito rin ay tatak ng halimaw na sinasabi ng Biblia. Ito rin ang alam ng karamihan at sinasabi ng mga tao na ang 666 ay numero ng diablo o ng demonyo. Kung mapapansin nyo sa Biblia, mayroong mga specific na number na binabanggit. Ang number ng Panginoon ay number 7. Madalas natin marinig ito. Ganon din ang number 12. Kasi ang ibig sabihin ng number 7 is completion, perfection, tulad na lang ng the 7 last words of Jesus Christ at ng 7 trumpets. At marami pa pong iba. Pagdating naman sa number 12, ito po ay governance, 12 tribes, 12 disciples, at marami pa rin pong iba. At totoo na ang 666 ay numero ng demonyo kasi ito yung nakalagay sa Bible. Masabi ng Revelation chapter 13 verse 18, kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ang 666 po ay kahulugan, numero ng halimaw at simbolo ng pangalan ng demonyo. Yan po yung sinabi ng Biblia. At ang tatak ng halimaw na 666 ay nakita na daw po noong unang panahon. Ito ay spekulasyon na ang Nero Emperor, siya po ay merong katugma ng numero ng 666. Ganon din mga kapatid, ang mga pope at nakatugma ang numero at ang tatak ng demonyo sa kanilang pangalan. Ganon din mga kapatid sa mga ginagawa nila at sa mga emblem na suot po nila. Kaya po marami nagsasabi na ang mga taong ito nung sa henerasyon nila, sila po yung Antikristo sapagkat tumutugma yung 666 sa mga pangalan nila at sa mga emblem po nila. Ganon din si Adolf Hitler. Alam natin kung gaano kasama ang taong ito at ano ang naitala niya sa kasaysayan ng mundo. At sinasabi nila na nasa kanya rin ang tatak ng halimaw, yung 666, sapagkat alam natin na sa panahon ng pag-rule ng Antikristo, sabi ng propesiya sa Biblia, dadanak ang dugo. Grabe po ang mangyayari. Maraming mamamatay at sa panahon ni Hitler, ito po yung nakita nila. Tinitingnan nila na yung 666 ay nakatugma sa ginagawa ni Hitler dahil katulad ng sa Antikristo. Ganon din sa bansang Amerika, ang presidente dati na si President Barack Obama ay tinitingnan na siya ay mayroong tatak ng 666. Nakatugma ito sa pagiging presidente. Alam natin na ang USA o ang Amerika ay isa sa napakamakapangyarihang bansa sa mundo at nagro-rule po ito hanggang sa oras na ito. Tinitingnan ng mga nag-aaral sa Biblia patungkol po sa Antikristo at sa Mark the Beast na 666 na si Barack Obama ay isa sa may tatak na 666. Dahil sa kapangyarihan nitong mamahala sa buong mundo at ito rin nakikita na mangyayari po
sa Antikristo. Yun po ay spekulasyon lang ng tao na ang tatak ng 666 o tatak ng Diablo ay nandun sa mga tao na yon at sa panahon na yon. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang numero ng Antikristo o ng halimaw ay magaganap po at magpapakilala sa panahon ng paghahari mismo ng Antikristo. Makikita ng hayagan ang pagtatatak ng 666 at ang tatak na 666 sa panahon ng pagpapakilala at paghahari ng demonyo o ng Antikristo, halimaw na tinatawag at ng huwad na propeta. Katulad ng nare-release kong video, after rapture po, meron pong 7 years of tribulation na tinatawag. Yung 7 years po, nahahati po sa dalawa. Yung unang 3.5 years, diyan po magpapakita yung puting kabayo na sinasabi sa Revelation. Ang ibig sabihin po, magpapakilala ang Antikristo bilang false peace. O magpapakilala siya at magpapakita siya na mabuti siya. Marami siyang madadaya, magpapakita siya ng mga himala at kababalaghan, kaya marami pong sasamba sa kanya at maraming mananampalataya sa kanya. Yan po yung unang part ng 7 years of tribulation. Pagkatapos po niyan, ihahayag na Antikristo ang kanyang sarili bilang isang suwail at lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Diyan po yung tatakang magaganap. Maraming mamamatay. Literal po na makikita ito sa noo at sa kamay. Revelation chapter 13 verse 15. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin man o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Magiging sapilitan at maraming magpapatatak po ng numero ng 666. Sa lahat po ng maiiwan na hindi nanampalataya sa Panginoon, sa lahat ng tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos at itinakwil si Kristo bilang Diyos at Panginoon nila, makakasama nila ang Antikristo. At sa paghahari ng Antikristo, sa tatakang magaganap, marami po ang mapipilitang magpatatak. Sinasabi ng karamihan kung paano itatatak ang numerong 666 sa pamamagitan ng microchip or yung implantation. Ganon din yung barcode. At marami rin nagsasabi na sa pamamagitan ng vaccine, tulad na lang nangyaring pandemya, at maraming natakot po na mananampalataya kaya maraming hindi nagpa-vaccine. Ganito tinitingnan ng mga tao at ng mga Bible scholar kung ano ang mangyayaring tatakan po. Ganon kahalaga yung tatak ng demonyo sa mga maiiwan. Bakit po? Kasi magkakaroon ng cashless society. Hindi mo kailangan ng pera para makabili at makapagbenta ng mga bagay. Kasi ang kailangan mo nang gamitin para makabili at makabenta ay ang tatak ng halimaw, yung 666. Kailangan meron ka nito sa noo o meron ka sa kamay. At hindi na kailangan ng pera para bumili. Tatak ng halimaw ang kailangang makita sa iyo. Sa panahon natin, maraming nagsasabi na nandito na tayo sa cashless society, gumagamit ng barcode, GCash, through online. Pero hindi po, mga kapatid, dahil magiging hayagan ang tatakan at wala na talagang perang gagamitin po para makabili at makapagbenta ng item. Para mabuhay ka, kailangan mo ng tatak ng demonyo. Yun po ang mangyayari sa propesiya sa tatak ng halimaw. Matinding tagutom po ang mangyayari kasi maraming magpapatatak pero marami rin at meron ding hindi magpapatatak. Yung mga naiwan na mananampalataya na hindi nakapagsisi, pero during the rule of Antichrist, sila po ay maninindigan at hindi sila magpapatatak. At ang ibig sabihin nun, kung wala silang tatak na 666, hindi po sila makakabili o makakapasok sa pamilihan. Magiging mahirap ang buhay. Revelation 13:17. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Sa panahon din ng tatakan, dadanak ang dugo. Gaya ng sinabi ko sa inyo, mga kapatid, may maiiwan na mga mananampalataya at mananindigan sila para sa Diyos. Oo, naiwan sila sa rapture pero hindi sila magpapatata. Pero ang gagawin ng Antikristo, papatayin nila ang mga hindi magpapatatak. Kaya po dadanak ang dugo sa tatakan sa panahon po ng marka ng halimaw. Revelation chapter 13 verse 15, hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw, kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ibubulid sa impyerno ang Antikristo
at ang huwad na propeta at kasama ng mga nagpatatak ng 666 sa noo at sa kanilang kamay. Wala na pong burahan at wala nang balikan po. Kapag merong katatak nito, kasama kang ibubulid sa impyerno ng Antikristo at ng halimaw. Revelation chapter 19 verse 20. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahen nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy, nagliliyab na asupre. Maraming sasamba sa Antikristo, sa huwad na propeta o sa halimaw na tinatawag sapagkat marami silang nadaya sa mga ginawa nilang himala. Kaya rin nakapagpatatak ang mga tao ng numero ng halimaw o yung 666. At kapag natatakan na ang tao nito, makakasama sa impyerno at mapapahamak ang kaluluwa ng mga taong merong tatak na 666. Sa panahon natin, makakakita na tayo ng mga glimpse patungkol po sa numero ng 666. Makikita po natin to sa mga satanista, mga nagko-cover po at ginagamit ang emblem na ito o yung numero ng 666. Ganon din sa mga brand na makikita po natin. Nagiging hayagan na po unti-unti ang mga numerong ito at yan po ay tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. Ito po ay propesiya na galing po sa Biblia. Kapag ang propesiya na galing sa Biblia, asahan natin at tandaan natin na ito po ay magaganap. At kailangan po nating malaman na may ganito pong mangyayari. Ilan lang po ito mga kapatid sa mga propesiya sa marka ng halimaw, sa Antikristo, sa huwad na propeta, at sa mga bagay na mangyayari po pagkatapos ng rapture. Ito po itatandaan natin mga kapatid bago po dumating ang matinding tribulation at paghihirap darating ang Panginoong Hesus. Ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kung sa panahon po natin hinahanda na ang tatakan sa pagrurule at paghahari ng Antikristo, ibig sabihin po malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Maging aware po tayo na tayo nasa huling panahon. Maging aware tayo na tayo ay nasa last days na po. Nakakatakot na panahon, mapanlin lang, napakagulong era. Nasabi ng verse 1 ng 2 Timothy chapter 3, ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. At hindi po na itatago yan. Tayo po ay naandito na. Second Timothy chapter 3 verse 2, ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Pagka nakikita nyo na at nararanasan nyo na ang ugali ng tao na na-experience po natin na araw-araw, ito ang sinasabi ng Biblia. Tayo nasa huling panahon na at malapit nang dumating ang Panginoon. Ang tao po sa huling panahon, ganito ang mangyayari. Magiging maibigin ng husto sa kanyang sarili. Wala nang pakialam sa nakapaligid. Gagawin ang lahat basta lang mapaluguran yung kanyang sarili. Ganon din, wala nang pakialam kahit sa Diyos. Gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin kahit sino pang masaktan niya. Kahit ang Diyos masaktan niya, gagawin niya sapagkat ang tao sa huling panahon ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Hindi po masama na ingatan natin yung sarili natin. Hindi po masama na mahalin yung sarili natin. Pero yung sobra na at sukdulan na at wala ka ng ibang tinitingnan kundi ang sarili mo na lang, kahit ang Diyos is sinasang tabi mo at siya nakapaligid sa'yo, basta gawin mo ang gusto mo, yun na po ang mali. Sapagkat kailangan natin ng guidance ng Panginoon at ng salita ng Diyos. At sa huling panahon ng mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Yan po ay tanda na tayo ay nasa huling panahon na. Mga maibigin sa salapi. Hindi po masama na tayo ay kumita ng pera, magtrabaho para magkaroon po ng pera kasi kailangan natin sa buhay. Pero yung magiging alipin ka ng pera, yan po ang hindi na tama. Sapagkat ang pera ay hindi ginagawang Diyos. Tayo po ay aalipinin ng pera kung yun lagi ang susundin natin. Kailangan po natin ng Diyos sapagkat ang sabi ng Biblia, dalawa lang po yan. Ang Panginoon ang iyong Diyos, o kung hindi ang Panginoon ang iyong Diyos, ang Diyos mo ay ang salapi. Sapagkat kapag ikaw ay naging alipin ng salapi, kaya mo pong umapak ng tao, kaya mong manakit ng tao, even kahit pumatay ng tao para lang kumita ng pera. Yan po ang nagiging ganid at pagiging maibigin sa salapi. At pag nakakita na po kayo ng ganyang mga tao,
yan po ay sign na tayo po ay nasa huling panahon. Mayayabang ang tao po, lagi nagyayabang. Lahat po tayo, kahit hindi pa natin nasasambit, hindi pa lumalabas sa ating bibig, lahat po tayo, kahit naisip pa lang po natin, minsan nakakapagyabang na po tayo. Pero salamat sa salita ng Diyos dahil tinuturuan po tayo maging humble. Pero sa huling panahon, ang mga tao ay magiging sobrang yabang pa po. Ganon din yung pamumusong. Ang pamumusong po ay panlalait, laging nakakasakit, walang pakialam sa mararamdaman ng iba, mapanlait sila at sasabihin nila kung ano ang gusto nilang sabihin. Ganon din ang mga masuwayin sa magulang, wala nang pakialam sa pag-honor sa parents. Pero tatandaan natin, ang pag-honor sa parents ay merong pangako ang Panginoon. Pero sa huling panahon, ang mga tao ay wala nang pakialam kahit sa kanilang mga magulang. Magiging masuwayin na ang mga tao. Ganon din ang hindi mapagpasalamat na tao, unthankful. Lagi na lang may komento, hindi masaya kung ano ang meron siya. Lagi na lang nakikita kung ano ang wala sa kanilang buhay. Ang huling sinabi ng verse 2 ng 2 Timothy chapter 3 ay hindi banal. Mga taong galit sa lumalakad sa katwiran, sapagkat ang tao po ay pasama na ng pasama. Ang mga masasama ay lalo pang magiging masama. Ganon din sa mga hindi banal. Ayaw nilang gawin, ayaw nilang lakaran yung katwiran ng Diyos. Ayan po ang mga tao sa huling panahon. 2 Timothy chapter 3 verse 3. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Ang tao rin po sa huling panahon, sila po ay wala ng pag-ibig. Puro na po galit, wala ng pag-ibig ng Diyos. Hindi rin mapagpatawad, ayaw rin humingi ng tawad. Sila rin po ay mga mapapanirang puri. Walang pagpipigil sa sarili, walang self-control. Ayaw po nilang gumawa mga kapatid ng naaayon sa pag-ibig ng Diyos at ayaw din po nilang kontrolin yung kanilang sarili. Nagpapadalos-dalos, hindi mapagmahal sa kabutihan. Ayaw po nila ng mga magagandang bagay. Lagi pong masasama ang gusto ng mga tao sa huling panahon. 2 Timothy chapter 3 verse 3. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Ito rin ang mga tao sa huling panahon. Sila po ay mga taksil, sobrang titigas po ng ulo. Sabi ng Biblia, sila ay mga palalo. Ayaw po nila sa pag-ibig ng Diyos. Maibigin po sila sa kung ano ang gusto nila, sa kalayawan, sa kasalanan. Maibigin po sa lahat ng mga kaimuralan. Ito po ang tao sa huling panahon. Mas mahal nila ang paggawa ng mali at ng kasalanan kesa mahalin nila ang Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 4. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa ibigin nila ang Diyos. Mga nag-aanyo na mga makadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan ng Diyos. Mga mapagpanggap, mga mapagpaimbabaw, mga mapagkunwari, mga hipokrito, kunwaring mga banal, pero sa loob, mga bulok. Sa huling panahon din po, ang mga tao ay mahilig magsaliksik sa mga kaalaman. Sila ay laging nag-aaral, ngunit hindi po sila makakasumpong ng mga katotohanan, sapagkat ang alam lang nila, humanap ng mga knowledge, pero ayaw i-apply. Walang wisdom. Ganoon na lang din mga kapatid yung mga gustong makinig ng salita ng Diyos, pero nakikinig lang, pero ayaw i-apply, ayaw lakaran ng katwiran ng Diyos. Ang mga tao po ay magiging ganito na sa huling panahon. Hanap ng mga kaalaman, pero pagdating sa katotohanan ng Diyos, ayaw po, ayaw lakaran. Ganito na po ang mga tao sa panahon po natin, at tayo ay nasa huling panahon na. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Sila ay laging nag-aaral, ngunit hindi sila kailanman makakaalam ng katotohanan. Ganito na po ang nangyayari sa huling panahon, at ganito na po ang mga na-encounter nating tao. At merong reminder po, ang sabi ng verse 5, iwasan ang mga taong ito. Kung nasabi na natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong ito, kung naiparating na natin ang mabuting balita sa kanila at alam na nila ito, ngunit pinipili pa rin nilang lakaran ang mga ganitong klaseng pamumuhay, ang sabi ng Biblia, iwasan po natin ito. Bakit po?
sapagkat ang mga taong ito ay mga mapagpanggap, mga mapagpaimbabaw, mga hipokrito. Ganun din mga kapatid, kapag na-injectan ka ng kanilang mga knowledge at ng mga prinsipyo nila, maililigaw ka nila. Mga mapanlinlang, mga controlling people. Hindi ka lang nila basta lilinlangin. Kokontrolin ka nila, swayed by all kinds of evil desires. Gagawin nila para ikaw ay mawala sa Diyos. Lilinlangin ka nila sa lahat ng uri ng pagnanasa. Ililigaw ka nila. Kaya nga mga kapatid, tayo ay maging aware na tayo nasa huling panahon na, at ito ang mga ugali ng tao. Sapagkat ililigaw ka ng mga taong ito sa huling panahon sa lahat ng uri ng pagnanasa. Lahat po mga kapatid na pakinggan natin na uri ng tao ay nakikita na po natin. Mapa personal, mapa social media. Yung mga fina-follow natin at yung mga sinusundan natin. Mag-ingat po tayo mga kapatid, sapagkat ito ang sinasabi ng Biblia. Sa huling panahon ay magiging mapanganib. Terrible times, sabi ng Bible. Kapag ka nadikit ka sa mga taong ito, sa mga gumagawa ng hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, pwede po tayong ma-deceive. Pwede po tayong malinlang at pwede tayong lumayo sa Panginoon. At sa oras na ito, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na tayo nasa huling panahon na at tayo po ay kailangan mag-ingat. Nasabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, "Be not deceived. Evil companions corrupt good morals." Masama nga ba ang Panginoon kung bakit kailangan pang maranasan ng mga tao ang kanyang galit, ang kanyang puot na tinatawag na Great Tribulation? Masama nga ba ang Panginoon? Bakit pa niya kailangan gawin ito? Bakit pa kailangan maranasan ng mundo ito? Ang Great Tribulation na sinasabi ko, ito yung kapighatian na hindi pa naranasan simula ng likhain ng mundo at hindi na muli pang mararanasan. Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa mga panahong iyon makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. Yung Great Tribulation na sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi pa nangyayari simula ng likhain ng mundo, nakasaad po sa Revelation chapter 6 hanggang chapter 19. Yung 7 years na ibubuhos ng Panginoon yung kanyang poot, yung galit sa matitira po ng mga tao dito sa mundo after po ng rapture. Ang unang part po, yung 7 seals. Basahin natin Revelation chapter 6 verse 1 hanggang 2. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa 7 selyo na nakarol yung kasulatan, at narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa 4 na buhay na nilalang. "Halika," ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo na nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Ang unang selyo, lumitaw po ang horseman na merong pana. Merong pana na ito ay nagsisimbolize ng peace. Nakasakay siya sa puting kabayo. Ginagaya niya ang Panginoong Hesus, kaya marami siyang madadaya. Ang tawag po sa kanya, siya yung lilitaw na Antikristo sa huling panahon na dadayain ng maraming tao. Sa binasa natin sa verse 1 hanggang 2, meron siyang hawak na pana, binigyan siya ng korona, at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Ang ibig sabihin nun, marami siyang madadaya, marami siyang madideceive. Kasi po, magpapakita siya ng mga kababalaghan, himala, kaya naman po, marami siyang madadaya. Kasi sa panahon na iyan, wala na pong mangangaral. Kinuha na sa rapture. Matitira na lang po dyan yung Antikristo. Kaya yung Antikristo na yan, magpapanggap na siya ang magbibigay ng kapayapaan, marami siyang madadaya, kaya po marami po ang madideceive. Diyan po yung first part ng 3.5 years na magpapakilala ang Antikristo na kunwari siya yung tagapagligtas. Revelation chapter 6 verse 3 hanggang 4, nang tanggalin ng tupa ang ikalawang selyo, narinig kong sinabi ng ikalawang buhay na nilalang, "Halika," at lumitaw ay 10 kabayo na nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpataya ng mga tao. Yan yung pasimulang digmaan sa 7 years of tribulation. After po ng kapayapaan, pagkatapos po nun ay magkakaroon ng matinding digmaan. Lilitaw ang Red Horseman na merong sword na pagpapakita po na magkakaroon ng matinding digmaan sa buong mundo. At sa digmaang ito ay maraming mamamatay. Dadanak ang dugo dahil sa pangalawang selyo. Revelation chapter 6 verse 5 hanggang 6,
Nang tanggalin ng tupa ang ikatlong selyo, narinig kong sinabi ng ikatlong buhay na nilalang, "Halika," at nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa apat na buhay na nilalang at sinabi sa nakasakay sa kabayo, "Itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng harinang trigo ay dapat 1 araw na sahod. At ganun din ang presyo ng 3 kilo ng harinang cebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak." Lilitaw dito yung Black Horseman na may hawak na timbangan. Magkakaroon ng matinding taggutom. Magkakaroon ng hirap ng pagkita ng pera. Hirap na magbenta. Dahil po sa matinding kahirapan na yan sa pagtatatak ng 666. Mark of the Beast. Yung numero ng Antikristo at ng demonyo. Kasi kung wala kang tatak ng 666, hindi ka makakabili. Hindi ka rin makakapagbenta. Pagkatapos sa matinding digbaan at maraming namatay po, magkakaroon ng taggutom dahil sa supply ng pagkain. Kasi mahirap kumita ng pera, mahirap ding humanap po ng pagkakakitaan kung wala kang tatak ng Antikristo. Revelation chapter 6 verse 7 hanggang 8, nang tanggalin ng tupa ang ikaapat na selyo, narinig kong sinabi ng ikaapat na buhay na nilalang, "Halika," at nakita ko isang maputlang kabayo, ang pangalan nakasakay ay Kamatayan, at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihang patayin ng ikaapat na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit at mababangis na hayop. Lilitaw yung maputlang mga ngabayo o yung pale horseman na may nakalagay na pangalan na makikita sa kanya. Ang pangalang ito ay Kamatayan. Sa binasa natin, nakasunod sa kanya yung Hades, patikim ng impyerno. Ibig sabihin, 1/4 ng populasyon ng mundo ay mamamatay dahil sa matinding digmaan. Mamamatay rin ang mga tao dahil sa salot. Mamamatay sa gutom at mamamatay sa mga mababangis na hayop. Revelation chapter 9 verse 1, nang tanggalin ng tupa ang ikalaming selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumigaw sila ng malakas, "Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago nyo hatulan ng parusahan ang mga taong pumatay sa amin?" Bawat isa sa kanila binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. Sa 5 selyo na pagbukas at pagtanggal, lumitaw po at pinakita kay Juan yung mga kaluluwa ng mga Kristiyanong martir na pinahirapan sa tribulation, yung mga hindi nagpatatak, yung mga naiwan sa rapture ngunit nanindigan na. Dito mga kapatid, marami nagtatanong, anong mangyayari sa mga Kristiyano na naiwan sa rapture na hindi nakapagsisi? Meron pa bang tsansa? Ito ang mangyayari. Kung ikaw ay maninindigan, ikaw ay papahirapan ng Antikristo kasi hindi ka magpapatatak. Kapag hindi ka nagpatatak, papahirapan ka. Hindi lang to pagpapahirap na ikukulong. Bago ka patayin, dahil pipilitin kang magpatatak at hindi ka nga magpapatatak, pwedeng tanggalin ng ilang mga parte ng katawan mo at mararanasan yung matinding hirap bago mamatay. Ito yung martir na sinasabi. Pwedeng patayin yung pamilya mo, papatayin sa harapan mo, papahirapan at hindi magugustuhan ng maiiwan sa rapture na Kristiyano ang mangyayari po. Pero sa mga nanindigan po at namatay, nakita po sa 5 seal. Revelation chapter 6 verse 12 hanggang 14, nang tanggalin ng tupa ang ika-6 na selyo, lumindol ng malakas, nagdilim ang araw na kasing itim ng damit na panluksa, at pumula ang buwan na kasing pula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel, at naalis din ang mga bundok at isla sa kani-kanilang kalalagayan. Sa pang-6, dito magkakaroon ng napakalakas na lindol. Yung araw magiging itim, yung buwan magiging kulay pula na parang dugo. Yung mga meteorites sa langit ay maglalaho, mawawala, magbabagsakan, pati yung bundok at isla aalis sa kanilang mga kalalagyan. Napakatindi po ng mangyayari. Sunod-sunod na pangyayari, sunod-sunod na tribulation at kapighatian, pati yung mga kalikasan
ay mayayanig sa kanilang kalalagayan. Ito yung mangyayari sa pang-anim na selyo. Revelation chapter 7 verse 1, nang tanggalin ng tupa ang ikapitong selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Dito sa pampito, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng 30 minuto. Kung nabasa natin yung 5 seal na nakita yung kaluluwa ng mga nahirapan na pinatay po dahil hindi nagpatatak sa mark of the beast, biglang binuhos Panginoon ng kanyang galit doon po sa pang-anim na seal. Ibig sabihin, meron siyang pakialam doon po sa mga mananampalatayang natira na nahirapan. Meron pa talagang tsansa na magsisi, pero matindi na yung kapighatian. Pagkatapos ng 7 seal, dito papasok yung 7 trumpeta. Dito papakita kapag inihipan ng 7 anghel yung 7 trumpeta, ang mangyayari po sa buong mundo. Revelation chapter 8 verse 2, pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos, ang bawat isa sa kanila binigyan ng trumpeta. Revelation chapter 8 verse 6, nakahanda na ang 7 anghel upang patunugin ang kanilang mga trumpeta. Revelation chapter 8 verse 7, nang patunugin ng unang anghel ang kanyang trumpeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 2 bahagi ng lupa, ang 2 bahagi ng mga kahoy at ang lahat ng damo. Sa pag-iip ng unang trompeta, uulan po dito ng yelo. Kaya yung mga nararanasan po ng bawat bansa sa panahon natin, shadow po yan na magaganap po sa tribulation. Pinapakita na merong darating na kapighatian. At sa pag-ihip ng unang trompeta, uulan ng napakalalaki, bloke-blokeng yelo. Uulan din po ng mga dugo. Masusunog ang 1/3 ng lupa, puno at damo sa buong mundo. Revelation chapter 8 verse 8 hanggang 9, napatunugin ng 2 anghel ang kanyang trompeta, bumagsak sa dagat ang parang malaking bundok na nagliliyab at naging dugo ang 2 bahagi ng dagat. Namatay ang 2 bahagi ng mga nabubuhay sa dagat at nawasak ang 2 bahagi na bilang ng mga sasakyang pandagat. Naging dugo po ang 2 bahagi ng karagatan sa buong mundo. Sa pangalawang pag-ihip ng trompeta, magkakaroon po ng dugong dagat. 1/3 sa lahat po ng dagat sa buong mundo ay magiging dugo. Sa Exodus po, nangyari na ito nung nagkaroon ng salot. Sa panahon natin, nagiging shadow po na yung mga dagat natin ay nagiging kulay dugo, kulay pula. Pero napapakinabangan pa po yung mga hayop sa ilalim po ng dagat. Pero sa Great Tribulation, hindi na mapapakinabangan dahil dugo at maraming mamamatay na nabubuhay sa ilalim ng karagatan. Ibang spekulasyon ng mga Bible scholar, dahil sa binasa natin, mawawasak daw yung mga pandigmang barko, mga pandigmang sasakyan po. Ibig sabihin, magkakaroon ng matinding labanan or magkakaroon po ng pagbuhos ng langis doon sa karagatan. 1/3 ng bahagi ng mundo ay magkakaroon po ng langis na mabubuhos. Dito po tinitingnan ng ibang mga Bible scholar na mangyayari po sa Great Tribulation sa second trumpet. Revelation chapter 8 verse 10 hanggang 11, nang patunugin ng 2 anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin nagliliyab na parang sulo at tumama sa 2 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang pangalan ng bituin ay Mapait, kaya pumait ang 2 bahagi ng tubig at maraming taong namatay nang makakainom ng tubig na iyon. Revelation chapter 8 verse 12, nang patunugin ng 4 ang anghel ang kanyang trumpeta, na pinsala ang 2 bahagi ng araw, ang 2 bahagi ng buwan at 2 bahagi ng mga bituin. Kaya nabawasan ng mga liwanag nito, nawala ang 2 bahagi ng liwanag sa araw at sa kadiliman. At hindi po ang mangyayari dito, kadiliman. Kahit araw, madilim. Kahit gabi at may buwan, madilim pa rin po. Wala talagang makikita. Revelation chapter 9 verse 10 hanggang 11, ang buntot nilang tulad ng sa alakdan ay may kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila. Ang anghel nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon at Apollo naman sa wikang Griego. Mula sa abis, lalabas po ang napakaraming balang na magdidilim po sa buong kalangitan. Ang balang na ito hindi katulad nung nasa Egypt na sumira at puminsala lang sa pananim. Hindi rin ito yung balang nararanasan sa bawat bansa sa mundo natin sa kasalukuyan. Ang mga balang na ito
ay hindi pipinsalain ang mga pananim. Ang papahirapan nila ay yung mga tao. Tutorturin. Hindi to itsura na insektong balang. Sinaysay sa Revelation yung nakakatakot na itsura kung ito talaga ay literal na makikita at lilitaw mula sa abyss sa pamumunuan po ng isang fallen angel na si Apollyon. Kung mapapansin nyo, ang papahirapan ng mga balang na ito yung mga may tatak na 666. Ang hindi nila papahirapan ay yung may tatak ng Diyos. May tatak rin po ng Diyos yung mga mananampalatayang matitira dito na naninindigan. Ngunit hindi papatayin po yung may mga tatak ng 666. Kaya yung iba natatakot, ayaw magkaroon ng item na 666 sa panahon natin sa Great Tribulation po. Lahat talaga ng literal na kapag patatak po sa noo at sa kamay ay papahirapan ng mga balang. Revelation chapter 9 verse 12 hanggang 21. Tapos na ang unang nakakatakot na pangyayari, ngunit may dalawa pang parating. Napaturugin na ika-6 na anghel ang kanyang trompeta. Narinig ko ang isang tinig mula sa mga sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ika-6 na anghel na may trompeta, pakawalan mo ang 4 na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates. Kaya pinakawalan ng 4 na anghel na iyon, inihanda sila noon para sa oras na iyon upang patayin ang 2 bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200 milyon. 3 salot ang papatay sa 2 bahagi ng mundo. Dito natin mapapansin mga kapatid na yung pagbaba ng level ng anyong tubig katulad ng ilog Euphrates sa panahon natin ay shadow po sa magaganap na Great Tribulation. Sapagkat sa Great Tribulation talagang tuyot po yan dahil dadaanan yan ng hari ng silangan na titigma sa Battle of Armageddon. Nang paturugin na ika-7 anghel ang kanyang trompeta, may narinig akong malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili, at maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos. Sasaysay ko sa iyo kapatid yung 7 bowls na ibubuhos ng mga anghel ng Diyos sa buong mundo. Revelation chapter 16 verse 2. Kaya humayo ang unang anghel at binuo sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan, at nagkaroon ng masasakit at nakakapandiring mga sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahen nito. Dito lahat nakapagpatatak po ng mark of the beast ay magkakaroon nakakapandiring sakit. Ito yung pigsa. Napakarami po sa buong katawan. Kung bakit marami pong natatakot, baka daw natatakan na sila ng 666 sa panahon natin dahil ito yung mangyayari. Nabasa nila ito, kaya ayaw nilang magpatatak, pero hayagan po ang pagtatatak ng mark of the beast sa noo at sa kamay. Kung wala ka po nito, hindi ka magkakaroon ng ganitong salot. Hindi ka magkakaroon nito. Bukod doon, kung nanampalataya ka sa Panginoon, hindi mo na mararanasan yung ganitong kapagyarihan kasi kinuha ka na sa rapture. Mararanasan ang Great Tribulation ng mga bagay na ito pagkatapos ng rapture. Revelation chapter 16 verse 3, binuhos ang kilawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat, at ang dagat ay naging parang dugo na patay na tao at namatay ang lahat ng nilalang sa dagat. Naging dugo na ang lahat ng karagatan. Ang dami ng namatay na living creatures po doon sa ilalim ng dagat. Dito katulad ng 7 seals. Sa 7 seals po, 1/3 lang ng karagatan ng buong mundo. Dito po, lahat ay naging dugo na. Revelation chapter 16 verse 4, pagkatapos binuhos na 2 anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo ang lahat ng mga ito. Matindi po ang mangyayari sa 3rd bowl. 7 seal, 1/3 lang ng karagatan sa buong mundo ang naging dugo. Dito po, lahat na ng dagat ay naging dugo sa 2nd bowl. Pagdating dito sa 3rd bowl, pati ilog, bukal, lahat po ng uri ng tubig ay magiging dugo. Hindi na napakinabangan yung mga pwedeng makain po sa ilalim ng dagat na bubuhay na hayop. Pagdating po sa inumin, hindi na rin makakainom kahit saan. Matinding tagutom, matinding uhaw pa mararanasan ng mga tao dito. Revelation chapter 16 verse 8, ibinuhos ang ika-4 ng anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa araw, at naging mainit ang sikat ng araw, kaya napaso ang mga tao. Dito sa pang-4 na bowl, magiging matindi yung init.
hindi sila makakalabas ng bahay. Kung dito po nararanasan natin sa kasalukuyan yung global warming, yung climate change po, shadow po yan mga kapatid ng darating na tribulation. Dahil sa pang-apat na bowl, magiging matindi yung init. Maraming mapapaso, hindi lang mapapawisan. Panahon natin mga kapatid, matindi na init. Pagdating ng tribulation, wala pa sa impyerno, pero magiging matindi po yung init na mararanasan ng mga taong maiiwan po sa rapture. Revelation chapter 16 verse 10, ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagatlabi ang mga tao dahil sa hirap ng dinaranas nila. Magkakaroon ng matinding kadiliman sa trono ng Antikristo nung halimaw at papakagatlabi ang mga tao. Kapag napakagat ng labi ang tao, matinding kirot at sakit ang mararanasan po. Ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. Dito natin mapapansin mga kapatid na yung pagbaba ng level ng anyong tubig katulad ng ilog Euphrates sa panahon natin ay shadow po sa magaganap na Great Tribulation. Sapagkat sa Great Tribulation talagang tuyot po yan dahil dadaanan yan ng hari ng silangan na titigma sa Battle of Armageddon. Revelation chapter 16 verse 17 hanggang 21, ibinuhos ng ikapatong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin at may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo na ganap na ang lahat. Pagkatapos kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ang napakalakas. Walang ganong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla, naglaho rin ang mga bundok. Inula ng mga tao ng malalaking tipak ng yelo, tumitimbang na 50 kilo bawat tipak at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Lahat ng ito ay malapit na pong maganap at mapalad ang mga tao bumabasa po ng mga hulang ito, sumasagawa sapagkat ito ay magaganap mga kapatid. Alam nyo, hindi masama ang Panginoon kasi pinakita at pinaliwanag sa atin kung ano ang mangyayari po sa darating na panahon. At ayaw ng Diyos na maranasan natin yan. Kaya nga po, merong tagapagligtas, si Jesus. Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay tagapagligtas. Kaya kung sino man tumanggap sa Kanya ay maliligtas po. Kristiyano o hindi Kristiyano, kailangan malaman natin ito na ang Panginoong Jesus ay babalik sa pangalawang pagkakataon. The second coming of Jesus Christ. Ang propesiya sa pangalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Marami po sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya po ay babalik sa pangalawang pagkakataon. Ito ang sinabi ng Bible, when Jesus ascended to heaven, there's a witness and promise. In this passage, nung si Jesus po ay umakyat sa langit, nakita po ng mga alagad at may nagpakita ng mga anghel at ito yung pangako. Acts chapter 1 verse 9 hanggang 10. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito habang sila ay nakamasid, siya ay dinala pa itaas at ikinubli siya ng isang ulap sa kanilang paningin. Nang nakatitig sila habang siya ay pumapaitaas, narito dalawang lalaki na nakaputing damit ang tumayo sa tabi nila. Sinabi ng dalawang lalaki, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng papunta sa langit na inyong nakita." The second coming of Jesus Christ. Lagi ko pong sinasabi ito sa mga pag-aaral natin. Ang first coming ni Jesus Christ ay sa pamamagitan ni Virgin Mary. Noong first coming, ito po yung nangyari. Si Jesus Christ ay sobrang humble na nagpakita sa mundo. Naasahan ng mga Hudyo na siya ay haring darating, siya ay majesty, pero nung napakita ang Panginoong Jesus, siya ay pinanganak sa sabsaban. At dito, nireject siya ng mga Hudyo at hindi siya tinatanggap na Messiah hanggang sa panahon natin na ito. At na-describe rin si Jesus Christ na siya ay kordero ng Diyos, the Lamb of God, kung saan siya ay kinahirapan, namatay, ngunit muling nabuhay. Kung bakit may second coming, sapagkat ito'y pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya niya. Ibang-iba po ito sa mga naganap
nung first coming. Sa first coming, siya po ay very humble na dumating at nagpakita. But this time, sa second coming, siya po ay mag-rule. Siya ay mag-ahari. Dito tatanggapin na siya ng mga Hudyo as Savior, as Messiah. At dinescribe ang second coming ng Panginoong Jesus as Lion of Judah, to rule, to reign, and to punish sin. Revelation chapter 1 verse 7. Narito, dumarating siyang kasama ng mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga tumusok sa kanya, dahil sa kanya ang lahat ng lipi ng tao sa lupa ay tatangis. Oo, siya nawa. Ang second coming din ay merong dalawang bahagi. First is rapture. Maraming confusion na sinasabi ng mga nag-aaral at nagsasaliksik pagdating sa pangalawang pagkakataon ng Panginoong Hesus na ang rapture ay magkaiba sa second coming. But the fact is, ang second coming ay dalawang bahagi. Ang unang part ay yung rapture. Kasi sa rapture, dito kukunin pa lang niya yung mga banal at mga hinirang, yung mga nagtagumpay po. Siya'y bababa pero hindi pa lubusang magpapakita. Doon lang po imimit sa clouds, sa mga alapaap, sa ulap lang po imimit ng Panginoon ang mga banal. Hindi pa siya makikita ng mga naiwan sa rapture. Ang makikita lang ng mga tao ay yung mga Christians na biglang naglaho. Ang makakita lang po sa kanya ay yung mga nakuha sa rapture. Kasama po ng mga nag-resurrect na Christian na namatay na. Ito po yung sinabi ng Biblia na magmimit po ang mga Kristiyanong makukuha sa rapture. Pati po na namatay na Kristiyano na magre-resurrect po, imimit sa cloud ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yan po yung first part ng second coming ni Jesus Christ. Pagkatapos po niyan, dyan na magro-rule ang Antichrist. Dyan na magro-rule yung false prophet. 7 years of tribulation. Ito po yung pinag-aaralan natin. Sa 7 years of tribulation ay nahahati sa dalawa. 3.5 years ng kapayapaan at magpapakilala ang Antikristo na siya ay mabait at maraming sasamba sa kanya, sapagkat marami po siyang gagawing kababalaghan. Pagkatapos ng 3.5 years, magpapakilala na siya po ay suwail at lalapastangan sa Diyos. Yung 3.5 years po na yon ay Great Tribulation. At habang merong paghihirap po sa lupa sa mga naiwan po sa rapture, meron pong magaganap sa sangkalangitan, marriage supper of the Lamb at judgment seat of Christ. The marriage supper of the Lamb. Ang bride ay ang church at ang groom ang Panginoong Hesus. Ito yung nakalagay sa Bible. Nun din mga kapatid, yung judgment seat of Christ at huhukuman ng Panginoon ang mga mananampalataya at kokoronahan at re-rewardan ang mga nagtagumpay. Tindi ng kapighatiang nararanasan ng mga taong naiwan sa rapture na natili sa mundo. Ito na magpapakita ang Panginoong Hesus na bumababa mula sa langit na nakasakay sa puting kabayo kasama ng kanyang mga mananampalataya. Pagkatapos nakita kong bumukas ang langit at doon ay lumitaw ang isang puting kabayo. Tapat at totoo ang tawag sa nakasakay dito at makatarungan siyang humahatol at nakikipagdigma. Grabe yung pagtangis nila na makikita nila ang Panginoong Hesus na maghahari na nakasakay sa puting kabayo kasama ng mga namuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya tatangis ang lahat ng makakakita sa Panginoong Hesus sa kanyang pangalawang pagparito habang bumababa na nakasakay sa puting kabayo. Matthew chapter 24 verse 30. Pagkatapos ay makikita ang mga tanda ng anak ng tao sa langit. Pagkatapos ay mananaghoy ang lahat ng mga lipi ng lupa. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan
at dakilang kaluwalhatian. At dito magaganap ang digmaan sa pamagitan ng Panginoong Hesus at ng Satanas. Ibubulid sa impyerno ang Antikristo at ang huwad na propeta at sila po ay matatalo ng Panginoon. Matinding labanan po ito, the Battle of Armageddon. At pagkatapos po nun, matatalo ang Satanas at siya ay gagapos sa loob ng 1,000 taon. At maghahari ang Panginoong Hesus kasama ng mga naligtas dito po sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Tawag po dito ay the Millennial Reign of Jesus Christ. Kung mapapansin nyo, ganun lang ang pag-iingat ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ang pag-asa ay ang pagdating niya. Kahit po mamatay ang isang Kristiyano at namuhay na matuwid at nahirapan sa paglilingkod, hindi po mawawalan ng kabuluhan yun. Kahit tayo mga kapatid, pinapaabot ng Panginoon sa atin ito na ang pag-asa ay sa Panginoon at hindi mawawalan ng kabuluhan ng mga pinaglilingkod po natin sa Panginoon. Kung babasahin natin buong Revelation, talo na po si Satanas o ang demonyo. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na higit pa tayo sa mga mananagumpay. Ang gawa ng kaaway at ang demonyo o ang Satanas ay talunan na po. Kaya wag po tayo magpapadala sa gawa ng kaaway. Tanggapin natin si Jesus, pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan at lumakat tayo sa kanyang kalooban. Nais ng Diyos na tagapin mo siya isang maiksing panalangin na kagaya nito. I hope po sa lahat nakakarinig po ng pangangaral na ito ay kumilos ang Panginoon sa inyo. Na naliwanagan po tayo sa pangangaral po ng salita ng Panginoon at sa propesiyang mangyayari po. At ito po sana ay naging pag-asa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ko magpasalamat sa iyo kapatid na nakarating sa huling part ng videong ito. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, huwag mo kalimutang i-like. Kung meron kang gustong sabihin, may mga tanong, gusto mo i-share yung thought mo patungkol po sa second coming of Jesus Christ, ilagay nyo lang po sa comment section. Kung ikaw man ay bago pa lang sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga i-release natin na video. Salamat po ulit mga kapatid. Hanggang sa susunod po na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.